Hello guys! Welcome to my channel, Genres Car Vlog. Muli, ako si Risa nagbabalik. At ang topic naman natin ngayon ay kung paano naman kami nakakuha ng white card sa PGH Manila. Pero guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to like, share, comments, and subscribe. Pakiclick na rin ang bell, then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Sa video na ito guys, ay malalaman nyo kung ano-ano ang proseso ang aming ginawa para makakuha ng white card. Base po ito sa experience ng asawa ko dahil sa pagka-confine ng aking biyanan sa PGH Manila. Panoorin nyo po ang video na ito guys para may ideya po kayo. Magagamit nyo po kung sakaling mayroong emergency. So guys, start na po tayo. Una niyang ginawa guys ay siyempre dahil nga medyo critical yung biyanan ko ay sa ER. So dinala si pasyente sa ER, emergency room guys. Pagdating sa ER, kung critical ang pasyente, hindi na po tayo pipila. Diretso na po tayo sa doktor na magche-check up. Aalamin ngayon ng doktor ang mga naramdaman ng pasyente guys. Pagkatapos, magbigay si doktor ng form doon sa kasama ng pasyente. Bago pilapan yun guys, ay ipipaliwanag muna ng doktor kung anong kalagay ng pasyente. Kung ano ang sakit niya, ursanhin ang kanyang pagkakasakit. Then, saka naman sabihin ng doktor na fill upan na yan. Pagkatapos mag-fill up, ay dalhin naman sa information. Pero yung information na ito guys, ay doon pa rin ito sa loob ng ER. For recording po ito guys ng pasyente. Saka ka naman bibigyan ng blue card. So, blue card guys is yung recording ng pasyente ha. After naman ng 1 or 2 days, tinawagan ngayon yung aking asawa at nakatanggap din siya ng text. So, kasi siyang bantay guys for interview to guys. Ang tawag na ito guys ay galing sa social welfare ng hospital. Doon pa rin to sa ER. Ngayon, tatanungin ka guys kung saan ipapasok ang iyong pasyente. Kung sa charity ba o sa private. So ito naman guys ang tanong sa charity. May hanap buhay ba? Ilan kayo sa bahay? Kasama mo ba sa bahay ang pasyente? Magkano ang kinikita? Ilan ang may trabaho? So yan lang guys yung mga katanungan. So, after ng interview guys naman, ay makukuha mo agad si white card. So, si white card at si blue card ay laging magkasama. So, ang ibibigay kong sample sa inyo guys ay si blue card na lang kasi nawala na dapat ay hindi. Yun ang isang na dapat hindi po iwawala at lagi po dapat na magkasama. So, ito guys ang sample ng blue card. Ayan, blue card. O, ayan, may mga appointment kung ano yan. O. So, dahil nawala po ang kanyang white card, binigyan na lang po siya ng 5 days. Ayan. Pero pagbalik naman po niya doon ay bibigyan siya ulit guys. So, ito na. Ano ang kahalagahan ng white card guys? Ito guys ay valid ng 5 years. Napakaganda, di ba? Pangalawa, maibibigay na sa pasyente ang mga gamot na kailangan niya habang siya ay naka-confine sa hospital. O di ba guys, hindi ka na maglalabas ng pera. Pangatlo, requirement siya sa discharged patient para makalibre sa bill. Yun ang pinakamaganda dun guys. So guys, bali ang talagang may nagastos pa rin naman kami ng mga padaya-diaper, mga kung ano yung talagang wala doon, tapos yung gamit ng pasyente, at kung mga ilan na mga kailangan ng hindi rin talaga sa gamot, medyo kahit papano ay naka-save na rin kasi nga
kung available naman sa ospital ay nabibigay naman kay biyanan. So guys, liliwanagin ko lang ha. Kapag charity na ang pinili natin guys, is tiyagaan. Siyempre alam mo naman, free lang yun, di ba? Charity nga eh. Ibig sabihin, kung walang bakanting ward doon, lang muna sa AR, emergency room. Sa ward guys, sobrang init. So, need natin magdala ng electric fan. Kapag charity ang pinili, isa lang ang bantay. Dahil nasa pandemic pa rin tayo, walang dalaw at hindi pwedeng lumabas ng hospital ang bantay. Dahil siya lang ang nakaswab test. Yan guys, kapag nasa ward na. Napakahigpit po talaga pag nasa ward na. Guys, unlike sa private, una, may sariling room. O diba, napakaganda may sariling room. Ang dalaw kahit 10, unlimited. O, pwede. Pero, ang bayad ng room ay 10K to 15K. Room pa lang yun guys. So, pwede po tayong mamili kung saan po tayo. Kung kaya naman pong i-private, wala naman pong problema. So, ang pinili lang talaga namin guys is talagang public charity lang. Kasi, talagang hindi namin kaya ang private guys dahil nga hirap. Lalo na yung pandemic times pa. So sana guys ay may natutunan kayo sa video na ito. Don't forget to like, share, comments, and subscribe. Paki-click na rin ang bell, then select all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Hanggang sa muli. Bye-bye!